Okay, so ang topic po natin sa ating Sunday School, if I'm teaching, is different. Ito po ay pinamagatan nating The Gentle and Lowly Christ. Dito po sa series na ito, ang gusto kong bigyan ng diin ay kung sino si Jesus at kung ano yung epekto ng ginawa ni Jesus sa atin bilang mga mananampalataya. And in return, sa ating relationship sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So ang main focus ko sana sa ating lesson is to encourage ang mga Christians na ma-appreciate yung ating existing relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang dahil siya ay Diyos at tagapagligtas, kundi dahil siya ay kaibigan, siya ay handang tumulong, umagapay, magbigay ng comfort, sumama sa atin sa lahat ng ating sitwasyon, at lalo tigit makaintindi sa atin sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Kasama na dyan ang mga sinasadya man o hindi sinasadyang kasalanan, kasama sa kanyang inuunawa, kasama sa kanyang handang patawarin at tuluyang kalimutan. So yun po yung gusto nating maging emphasis dito. So bagamat magkahalo ang theological and practical, gusto natin na ang theology or doctrine would influence our lifestyle o pamumuhay bilang mga mananampalataya. So bago tayo dumako sa ating bagong paksa ngayong umaga, ay reviewin lang natin saglit yung ating mga pinag-aralan. 2 Lord's Days ago, sinabi natin una, ang topic natin, our sins affect God. So last time was part 1. And binanggit natin una dyan, that God did not create man because He needed him. Ang tao ay totoong nilikha ng Diyos, but it is not out of want. Hindi po dahil sa ang Diyos ay nalulungkot, hindi dahil sa ang Diyos ay naiinip sa kanyang sarili, o gusto lang meron gawin, o gusto lang merong maging patunay or proof ng kanyang greatness or ng kanyang power. Ang self-existence ng Diyos explains His self-sufficiency. So ang Diyos ay nag-exist hindi dahil sa tulong ng sino man outside of Himself. Ang Diyos ay nag-exist dahil sa kanyang sarili. Wala siyang pinagmulan, wala siyang katapusan. At dahil dito, sa pagiging self-existent ng Diyos, wala siyang ibang kailangan bukod sa yung mga bagay na sabihin nating necessity para sa Diyos. In His existence, He provides for Himself. Ang Diyos mismo ang nagsasatisfy ng kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng iba. Hindi niya lalo't kailangan ng mga tao na katulad natin para mag-exist at para maibigay ang kanyang satisfaction sa Kanya. Pangalawang bagay na gusto nating o na binigyan natin ng din last time is, bagamat hindi nilikha ng Diyos ang tao dahil kailangan niya ito, nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian. God created man for His own glory. So sa ating pag-aaral nung nakaraan ay kung isa-summarize ko sa isang maikli lamang na sentence, God is more glorified in redemption than in creation. Totoo nga ang Diyos ay naluluwalhati, nabibigyan ng parangal o pinaparangalan sa pamamagitan ng lahat ng kanyang nilikha. Bago man yung nahulog ang tao sa kasalanan o pagkatapos na ang tao ay nahulog sa kasalanan. Pero sa course ng history, lalo na ng redemptive history o yung kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, naging mas malinaw, lalo na nang dumating ang Panginoong Jesucristo, nag-alay ng kanyang sarili sa krus at muling nabuhay mula sa mga patay, na lalong nabibigyan ng karangalan ng Diyos, lalong nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pagliligtas ng mga nilikhang naging makasalanan o ng mga nilikhang nagrebelde sa Diyos. Lumaban sa Diyos, piniling magkasala sa Diyos. Ang ganda ng point na yan, that God is more glorified
in our salvation than in the fact that He created us. Pero sa parehong point na yan, it's God who is being glorified. So God is more glorified here on earth. When the people of God give Him praise, give Him glory, compared to those in heaven. Okay, because we are the living example, we are the champions of His grace. Tayo ang patunay ng Kanyang biyaya. Okay, so much with the review. Okay, yun lang naman yung ating pinagbulay-bulayan last time. Let's go to the part 2 of our topic. Itutuloy lang natin yung sinimulan natin that time. Ang title natin, Our Sins Affect God. Okay, bagamat sa unang impression, yung title, nakakataas ng kilay para sa iba. How can a God who is infinite, how can a God who is self-existent, diba? All-powerful, can be affected by our sins? Pero ito ay hindi isang philosophical statement. Ito ay isang biblical statement. It's a statement na hango sa salita ng Diyos. Pinatunayan natin last time yan. At patuloy nating papatunayan sa mga susunod pang pag-aaral with regard to this topic. Now, this morning, gusto kong pag-usapan natin itong katotohanan na ito. So, magre-revolve dito yung ating discussion this morning. Though God would never change His mind about sin, yet He will always treat justly both the sinner and his sins. Merong popular saying, God hates the sin, but not the sinner. Okay, so isa yan sa mga bibigyan natin ng clarification ngayon at sa susunod na pag-aaral natin, Lord willing. Yung bang statement na yan is totally wrong or not? Okay, so para sa iba, it's totally wrong. But I think it's not totally wrong. Instead, it's misleading. So papaliwanag po natin yan sa mga susunod, lalo na sa susunod na lesson after this. So ano ibig nating sabihin? So gusto kong hatiin ang pag-aaral natin ng katotohanan na ito into 2 major points. Number 1, God categorically hates sin. Okay, so yan yung una na magpapaliwanag doon sa ating major truth na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. So ano ibig sabihin natin when we say God categorically hates sin? So why does God hate sin? Yun ang tanong eh. Bakit ang Diyos namumuhi siya sa kasalanan? And when we talk about sin, hindi natin pinag-uusapan yung mga malalaking kasalanan lamang. Na para sa iba ay kinakategorize nila na heinous crimes. Lahat ng uri ng kasalanan ng pinag-uusapan natin dito, every form of sin, God hates them. Even those sins na tayo lang ang nakakaalam. Na siguro mga lihim na itatago o mga mananatiling hindi alam ng iba hanggang mamatay tayo. Kasama yun. Kasama yung mga kasalanan na yun sa kinamumuhian ng Diyos. Una sa mga bagay na gusto kong sabihin with regard to this is sin is violation of God's revealed will in Scripture. So that's one of the main reasons kung bakit ang Diyos ay namumuhi sa lahat ng uri ng kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, anumang uri ng kasalanan, hayag man o hindi, sinasadya man o hindi, ay paglabag sa kalooban ng Diyos na ipinahayag niya, isinulat niya sa kanyang Biblia. Okay, kaya ako sinama yung revealed will in Scripture sapagkat malinaw din sa Scripture na wala nang ibang paraan ng revelation ng Diyos sa panahon natin ngayon, maliban sa nakasulat sa kanyang salita. So pwede nating sabihin lahat ng gusto ng Diyos, lahat ng kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa, sinulat niya sa kanyang banal na kasulatan. Naka-record na. Okay? And every sin that we commit is a violation of that revealed will. So hindi pa kasama dyan sa theology, may tinatawag pang kalooban ng Diyos na siya lang ang nakakaalam. Diba? Sabi sa Deuteronomy.
May mga bagay na inihayag ang Diyos na gusto niyang malaman natin. May mga bagay na hindi hinayag ang Diyos, hindi na natin kailangan malaman. Pero yung mga bagay na hinayag ng Diyos na dapat nating malaman, well, ang gusto ng Diyos, sundin natin ang mga ito. So bawat paglabag natin, kasalanan. So everything that is right is commanded by God, and sin disobeys everything that God has commanded. Lahat ng tama ay isinulat ng Diyos sa kanyang salita. At ang lahat ng kasalanan ay paglabag sa iniutos ng Diyos na gusto niya. Okay, sana malinaw yan, no? Kung dito pa lamang, kung naiintindihan natin kung anong ibig sabihin ng kasalanan, di ba? Sana katulad ng Diyos na bilang mga Christians, magalit din tayo, mamuhi din tayo sa kasalanan. No? Sapagkat ito ay paglabag sa gusto ng Diyos natin, na hindi lang lumikha sa atin, kundi nagligtas sa atin. Sabi sa 1 John chapter 3, verse 4, sa ESV po ang mga verses na ito, no? Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Ano ibig sabihin ni John nung sinabi niya na sin is lawlessness? Okay, so ito ko gusto ipaliwanag yan. Lawlessness does not refer to the absence of the law. Pag sinabi nating law, the will of God revealed in Scripture, kalooban ng Diyos na kanyang ipinahayag, not the absence of it, but to the deliberate ignorance of the already existing law. When we say ignorance, iba yun, hindi sinasadyang hindi alam. Okay? Pero it's the duty of every Christian to read the Bible, tama? So kung duty ng every Christian to read the Bible, every Christian should know the will of God, written in the Bible. So, kung susundin natin yung logic nitong note na ito, lahat ng Christian, hindi pwedeng sabihing ignorant of the will of God. Nakasulat no? Lalo na kung binabasa natin. Pero may mga pagkakataon pa rin na ginagamit yung excuse na hindi ko alam na mali pala yan. No? Even that fact of being ignorant of the will of God is considered lawlessness. It's sin. Kasalanan yun. No? Hindi mo pwede sabihin na hindi ko naman alam so hindi ko kasalanan. Hindi. Tayo pa rin ay liable dun sa ginawa natin, kahit na sabihin natin hindi natin alam. Lalo na, kaya nilagay ko yung word na deliberate. Lalo na pagka alam naman natin na gusto ng Diyos yun, pero pinili pa rin nating hindi sundin. Lalong bumigat ngayon yung kasalanan mo dahil sinadya mong hindi sundin. Di ba? Hindi dahil walang sinabi ang Diyos tungkol sa bagay na yon, kundi dahil kahit may sinabi ang Diyos tungkol sa bagay na yon na ginagawa mo sa buhay mo, mas pinili mo pa rin ang sarili mo kaysa sundin siya. Yun ang sinasabi natin dyan. Some point is, to sin is to do the exact opposite of what God wants us to do. Ang pagkakasala ay ang gawin ang kabaligtaran o yung ayaw ng Diyos na gawin natin. Kaya yan ang basic meaning ng salitang defiance. Diba yung malakas ang loob na sumuway? Yun ang ibig sabihin ng defiance. Diba? Alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Malinaw sa'yo. Maybe there was a point in your life na talagang baka umiyak ka pa because of that revelation ng Diyos sa iyo from His Word. Pero kahit na ganon, sinunod pa rin yung sarili mo. Sinuway mo pa rin kung ano yung gusto ng Diyos. So this is clearly a decision not to obey. Sin is a decision not to obey. Ang pagkakasala, ang paggawa ng kasalanan ay isang desisyon na huwag sumunod sa Diyos. So, dito pa lamang sa unang paliwanag, di ba? Why does God hate sin? Sapagkat ito ay desisyon ng isang nilikha
na piniling magrebelde, pagkatapos ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, pero pinipili pa rin na siya'y suwayin. Yan ay kasalanan. Sabi sa James chapter 4 verse 17 sa ESV, "So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin." Pastor, nakakasala po ba ako pag ginagawa ko itong bagay na ito? Dapat ang unang tanong ng pastor, alam mo ba na kasalanan yan? Pag ang sagot mo ay oo, malinaw na, nakakasala ka. Alam mo ba na hindi gusto ng Diyos na gawin mo yan? O alam mo ba na ang gusto ng Diyos na gawin mo ay ang kabaligtaran ng bagay na yan? Pero pag pinipili pa rin nating sundin yung kabaligtaran, then nakakasala tayo. Mas maganda yung rendition nitong verse na ito sa New Living Translation. Hindi ko alam kung familiar kayo dyan. Sabi ng iba, paraphrase daw yung New Living Translation. I don't think so. It's a legitimate translation, not a paraphrase. Sabi, "Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it." So, kaya gusto ko yung translation na ito kasi nandun yung salitang you know it but you ought not to do it. No? Pinili mo, instead of doing it, not to do it. Ang bigat nun. Okay, so sana dyan pa lang maintindihan natin why God hates sin. It's rebellion against God. No? Nagre-rebelde ka sa Diyos, nagre-rebelde tayo sa Diyos pag ginagawa natin kung ano yung sinasabi niyang ayaw niyang gawin natin. And then, why does God hate sin? The second thing na gusto kong maging malinaw sa atin, bukod sa ang kasalanan ay malinaw na paglabag sa gusto ng Diyos, pangalawa, sin is a personal offense against God. It's a personal matter. It's a personal thing. You Pag nilalabag natin ang gusto ng Diyos, pinipersonal natin siya. Hindi ito, alam mo, sa batas natin, di ba, pagka inihabla natin ng isang tao, hindi lang yung taong na-offend niya actually ang ang kasama di ba? Buong bansa the people of the Philippines against so and so. It's something that is done personally, not only to the people offended, but to everyone na gumagawa ng tama sa ilalim ng batas. It's a personal matter. It's a personal thing. So every form of sin is the individual's direct attack to God. No? Pag pinipili natin na sawayin ang sinabi ng Diyos na gusto niyang gawin natin, inaatake natin siya. Directly. Sinasabi natin sa Diyos ng mukhaan, hindi ko gagawin ang gusto mo. Yun ang ibig sabihin yan. Dalawang verses gusto ko ipakita sa inyo that supports this. Genesis 39, verse 9. Tandaan niyo yung eksena kay Joseph, son of Jacob, when he was tempted by Mrs. Potiphar. Ito yung sinabi niya kung bakit hindi niya magawa, hindi man niya maisip na gawin ang bagay na gusto ni Mrs. Potiphar. Ang ganda ng kanyang principle. Sana ito maging principle ng lahat ng Christian. Sabi ni Joseph, "He is not greater in this house than I am, nor has he kept back anything from me except you, Mrs. Potiphar, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God?" Pansinin niyo mabuti. Sabi ni Joseph, hindi ko magagawa itong bagay na ito. Kasi si Mr. Potiphar, di ba, mabuti siya sa akin. Di ba? Wala siyang ipinagkait sa akin. Siyempre, isang bagay lang, ikaw, kanyang asawa. Pero ang dahilan ni Joseph kung bakit
Hindi niya magagawa yung gusto ni Mrs. Potiphar sapagkat pag ginawa niya yan, yan ay kasalanan, yan ay wickedness, laban sa Diyos. Hindi niya sinabing laban kay Potiphar. Diba? Pansin niyo yun? Hindi against Potiphar, but against Yahweh, against God. So para sa isang Christian, ang minimum understanding dapat natin when we are sinning is that we are rebelling against God Himself. We are doing it against God. We are doing something personal against God. We are offending God. And then another familiar verse is in Psalm 51, verse 4. This time, David, the king, diba? Nung nagkasala naman siya sa Diyos sa pamamagitan ni Bathsheba. Yung hindi ginawa ni Joseph, ginawa ni David. Pero in both instances, parehas ang kanilang principle when it comes to what they have done. Sabi ni David, against you only have I sinned. Sinong kausap niya? Si Yahweh. Hindi niya kausap si Prophet Nathan. Si Nathan ang ginamit ng Diyos to expose David's sin. Pero ang response ni David is to God Himself. Sabi niya, it is you. Against you only have I sinned, and that done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. So pag nagkakasala tayo, gumagawa tayo ng isang bagay na personal laban sa Diyos. That's a very, very serious matter. Note, though adultery and murder are primarily sins against another person, yet here they are understood as acts against God, who is the ultimate judge of all sins. O kaya si Joseph at si David, gano'n na lamang ang kanilang panlulumo pagkatapos maintindihan na ito'y kasalanan, sapagkat ito ay paglaban sa gusto ng Diyos na siyang hukom ng lahat ng tao. Mananagot tayo sa Diyos eh. Diba? Mananagot, pwedeng makatakas tayo sa tao pero hindi tayo pwedeng makatakas sa Diyos. Mananagot at mananagot tayo sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos. At yung idea na yun, that idea alone, diba? Para kay Joseph at para kay David, sobrang seryoso. Defiance of the authority of God is the root of all crimes that hurt people and that disrupts social order. Anong paliwanag natin sa lahat ng bagay na ugat ng krimen? O ang ugat ng krimen na nakakasakit sa kapwa-tao? O yung mga kasalanan na nakakasira ng buhay ng ibang tao, nakakasira ng pamilya, nakakasira ng community. It's rebellion against the authority of God. Pagre-rebelde, paglaban sa otoridad ng Diyos. Ano ibig sabihin ng otoridad ng Diyos? Ang Diyos ang nagsasabi kung anong tama at mali. Ang Diyos ang may karapatang mag-utos na gawin natin ang tama at iwasan natin ang mali. Yan ang ibig sabihin ng authority of God. At pag nagre-rebelde at lumalaban tayo doon, nagiging komplikado ang buhay. Nagiging komplikado ang ating personal na buhay, buhay kasama ang asawa, mga anak, buhay kasama ang church, buhay kasama ang community, buhay sa Pilipinas, buhay sa buong mundo. Sin complicates everything, isn't it? Okay, so that's the first thing. And then the second thing, this time involves the sinner. Una, tinignan natin, God categorically hates sin. This time, God objectively hates the sinner. Okay, so may part 3 pa po itong lesson natin ito. And then on that
particular lesson, I will explain why I said earlier na yung statement na God hates the sin but not the sinner is not wrong but misleading. Diba? So, papaliwanag ko doon that when the Lord Jesus Christ looks at a Christian, no, sa isang mananampalataya who sins, it's a totally different issue. Hindi natin pwedeng sabihin that God hates the sin and also the sinner. Okay, papaliwanag ko na lang yan next time. So, isuspend na lang muna natin yun. Pag-isipan nyo na lang muna bakit ko nasabi. And then, paliwanag ko pagka dumating yung time. So this time, gusto ko na pakita sa inyo that God objectively hates the sinner, the perpetrator. God hates sin, yes. But God also hates the one who commits the sin. So, may tatlong bagay ako sa ilalim nito. Number one, the one who commits the sin earns God's wrath. Siya na gumagawa, sumasadya na gumawa ng kasalanan laban sa Diyos, kamumuhian ng Diyos. Magagalit ang Diyos sa kanya. God despises both the sinner and his sins. Okay, so wag nating ihiwalay yung sinner. Para lang ba palabasin na ang Diyos ay benevolent, ang Diyos ay understanding, ang Diyos ay merciful. Hindi natin sasabihin that God hates the sinner. Of course God hates the sinner. Psalm 5, verse 4 and 5. For you are not a God who delights in wickedness. Evil may not dwell with you. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evil doers. All evil doers. Not some. No, God hates all who does evil. Yun ang ibig sabihin nun. Lahat ng gumagawa ng masama ay kinamumuhian ng Diyos. God hates them. Galit ang Diyos sa kanila. Psalm 11 verse 5. Maraming verse, no? Pero hindi natin may quote lahat. The Lord tests the righteous, but his soul hates the wicked and the one who loves violence. Galit ang Diyos sa gumagawa ng kasalanan. Sabi ng author ng Psalm. Anong point natin dyan? God infinitely disproves not only the sin, but the one who sins. God is infinite. Tama? So His hate against sin is also infinite. And the one who commits the sin. So wag nating i-compartmentalize ang Diyos na, di ba tayo, mahilig tayong para lang i-defend yung ating sarili, pinapababaw natin ang mga ibang bagay, pinapaseryoso ang iba. Pagdating sa Diyos, seryoso siya talaga sa lahat ng bagay when it comes to sin, at sila na mga gumagawa ng kasalanan. If you commit sin, God will not be pleased with you. So dito, sa point na ito, most especially kung hindi ka Christian. Matindi ang pagkamuhi ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang trato ng Diyos sa mga makasalanan ay kaaway. It's a very serious matter. Kaaway ng Diyos ang mga taong wala kay Jesus. Kaaway ng Diyos, kinamumuhian ng Diyos ang mga taong walang kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. And that is enough reason for God to throw them in hell. Because a sinner that will suffer for eternity in hell is the appropriate judgment para sa kanya. Just imagine, from this point, kung hindi ka Christian, tapos biglang, di ba, sa biyaya ng Diyos, niligtas ka. Pag naintindihan mo yung kaligtasan mo from that perspective, that God originally hated you, and is willing to throw you in hell, tapos, maintindihan mo yung gospel
no? Na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa mga makasalanan. Anong point? Para iligtas sila from going to hell, from experiencing the judgment of God for eternity. It's amazing. Kaya di ba yung awit, talagang amazing grace yun. Pero sometimes, even Christians should be aware of all this. Sinasadya nating hindi gawin ang gusto ng Diyos. Para bang sinasanay, tinetrain natin yung ating conscience to not, para hindi seryosohin ang kasalanan. Ang point natin sa pag-aaral natin ngayong umaga, siniseryoso ng Diyos ang lahat ng kasalanan at maging ang mga gumagawa ng kasalanan. So dapat seryosohin din natin ito. Kung hindi ka pa Christian, dapat katakutan mo yung katotohanan na namumuhi ang Diyos sa iyo. At kung hindi ka mananampalataya kay Jesucristo, wala siyang dahilan para hindi ka itapon sa impyerno at parusahan ka magpasawalang hanggan. Pero on the other side of that, this God who hates both the sin and the sinner is a gracious God. Diba? Sabi natin sa mga nakaraang pag-aaral natin, kung makasalanan ay lalapit kay Jesus, mananampalataya sa Kanya, pagsisisihan ng lahat ng Kanyang pinilit na paraan para iligtas ang Kanyang sarili, hindi siya itataboy ng Diyos na ito. Yayakapin siya ng Diyos na ito. Patatawarin siya ng Diyos na ito sa lahat ng kanyang kasalanan at bibigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos. God takes seriously any form of sin, and every sinner, but God also takes seriously His grace, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagiging merciful. Lalo na God takes seriously the offering of His Son on the cross para bigyan ng solusyon ng kasalanan at bigyan ng pag-asa ang makasalanan. Diba? And then the second sub-point, God objectively hates the sinner or the one who commits sin because the one who commits the sin will definitely be punished. Diba? So, because God hates the sinner, He will punish the sinner. God will never let the guilty go unpunished. Hindi niya papayagan na ang may sala o napatunayang may sala ay hindi mapatawan ng parusa. Numbers 14, verse 18. The Lord is slow to anger and abounding in steadfast love, forgiving iniquity and transgression, but He will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation. Hindi sinasabi ng verse na yan, ang Diyos ay capricious. Ang Diyos ay sobrang matampuhin na kahit yung mga apo at mga kaapo-apuhan ay gagantihan niya. Hindi yun ibig sabihin ng verse na yan. He will by no means clear the guilty. So lahat ng may napatunayang may kasalanan, sila ang parurusahan. No? And then the other side of the coin is, wala naman sino man sa atin, generation na ito, generation na susunod at sa susunod pa ang pwedeng magsabi sa harap ng Diyos na wala siyang kasalanan. So all will be punished according to this verse because everyone is guilty. So, kung hindi ka Christian, diba, seryosong bagay ito because sabi dyan, if you're guilty, bilang isang hindi Christian na walang kaugnayan kay Jesus, you are under judgment. You are a condemned sinner. Eh sigurado, naghihintay ang parusa sa iyo. Yan ang sinasabi sa atin ng verse na yan. On the other hand, kung Christian ka, may kaugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, inalis niya yung iyong guilt. Yung may sala, dahil kay Jesus, pinawalang sala. Yun ang ebanghelyo ni Jesus.
And then Ezekiel, chapter 18, verse 20. The soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself. That's a positive side. And then the negative side, the wickedness of the wicked shall be upon himself. No. Ikaw ay napatunayang may kasalanan, asahan ang parusa ng Diyos. May parusa ng Diyos. It is the sinner who will personally suffer the due punishment for his own sins. Hindi pagbabayaran ng iba ang kasalanan mo. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo sa Diyos. Diba ganun din sa ating batas sa bansang ito? O ikaw ay kinasuhan at nilitis at napatunayang may kasalanan, diba? Parurusahan ka talaga. Mayroong parusang naghihintay para sa iyo. So sana maging malinaw na hindi lang sa kasalanan galit ang Diyos. Ang Diyos ay galit sa gumagawa ng kasalanan na yun. Ano? Huwag nating exempt yung person. Maganda yung sinabi ni John Piper. Meron siyang article sa Desiring God. Ang title ay God Loves the Sinner but Hates the Sin? ? Sabi niya, sin is not sinful except as committed by sinful hearts. Sin is an expression of anti-God. Human corruption in human hearts. Sinful volitions are owing to sinful hearts. Sin doesn't just hang out there with its own existence. It is in hearts or it is nothing. Sins do not suffer in hell. Sinners suffer in hell. Ganda yung point na yun. No? Hindi lang yung kasalanan ang kinamumuhian ng Diyos. Ikaw, tayong gumagawa ng kasalanan, kung hindi pa mananampalataya lalo na, ay kinamumuhian ng Diyos at ikaw ang kanyang parurusahan. At ang pinakamatinding parusang naghihintay sa hindi magsisisi at lalapit kay Jesus hanggang mamatay ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno. And then let's go to the third and final subpoint. God objectively hates the sinner. When it comes to punishment, the punishment is appropriate for the sin committed. No? Malino naman sa Biblia yan. Ano ibig sabihin natin dyan? Diba? God will never punish any sinner unfairly. Ito ang Diyos ay namumuhi sa makasalanan at parurusahan niya ito. Pero asahan mo, ang parusang naghihintay sa iyo ay angkop sa iyong kasalanan. Hindi paparusahan ng Diyos ng lagpas sa kasalanan. Pabayaran natin yung ginawa natin sa harapan ng Diyos sa pamantayang alam niyang angkop para sa atin. Sapat, no? Patas para sa atin. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. O dyan, makikita sa, meron tayong responsibility sa harapan ng Diyos. Christians man o hindi Christians. At kung ano man ang ginagawa natin sa ating katawan o habang tayo nabubuhay sa mundo na ito, ay may karampatang parusa. It will receive due punishment if it's wickedness. Diba? On the other side, on the positive note, diba? Looking at it from this verse, there will also be appropriate blessings for everything that we have done for the Lord. Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap.
lahat ng ginagawa natin ay mayroong katumbas sa harapan ng Diyos. Parang ginamit yung pagtatanim. Na kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. So meron tayong moral responsibility sa harapan ng Diyos. And in response to that, God will also do something in return. Diba? If it's done in wickedness, God will punish us. If it's done because of Christ and our love for God, it will be receiving blessing. Ganun lang ang Diyos. Ang Diyos ay patas. No? Pero patas siya sa pagpaparusa sa mga makasalanang hindi mananampalataya kay Jesus. Patas din siya sa pagpapala sa mga mananampalataya ni Jesus. Okay? So note, the nature of the crime, the attending motivations, and the varying circumstances all determine the measure of punishment. Wala tayong time para basahin itong Numbers 35, 9-29. Pero kung familiar kayo dun sa tinatawag na City of Refuge, diniscuss dyan na hindi pantay-pantay ang parusa sa lahat ng kasalanan. So may mga mitigating circumstances na tinatawag. Ibig sabihin, merong mga pangyayari, may mga factors na kinukonsider sa isang krimen para mag-determine ng tamang parusa. Pero lahat ng gumagawa ng kasalanan, guilty. Punishment is executed, according to that passage, with due process. May due process. So, ganun din sa ating kasalanan sa Diyos. Everything will be factored in. Hindi unjust ang Diyos. Hindi siya magpaparusa ng sobra-sobra. Hindi pwedeng sabihin ng isang makasalanan doon sa impyerno na nagagalit sa Diyos pagdating ng huling araw. Bakit mo ko pinarusahan ng ganito? Wala siyang karapatan. Yun ang tamang parusa sa kanya. Ayon sa pamantayan ng Diyos. Point. It is in the interest of divine justice that punishment will be given out according to the nature of the offense. I think dapat S yung offense na yan. No? S, hindi C. Ibig sabihin yan, punishment must be done according to what is right, patterned after God who judges right. May sinabi, verse Acts 17 verse 31a na ganito Because God has fixed a day on which He will judge the world in righteousness. Tandaan niyo yung phrase na, in righteousness. So, ibig sabihin, God will not be punishing sinners unjustly. He will be doing it fairly. He will be doing it in righteousness. He will be doing what is right. Walang aargabyaduhin ng Diyos sa panahon ng paghukom. Hindi pwedeng sabihin, hindi patas ang parusa ng Diyos sa panahon ng paghukom. Kung ano yung magiging sentence ng Diyos, yun ang fair. Yun ang righteous. Because God will be judging in righteousness. Walang pwedeng mag-excuse dun Hindi pwedeng time first, time out first. Pwede bang humingi ng lifeline, assistance? Lahat ng tao pagdating ni Jesus sa harap sa Diyos sa hukuman at meron ng sentence na naghihintay. Kung hindi ka Christian, ang sentence sa iyo, guilty beyond reasonable doubt, you will be condemned in hell. Pero kung Christian ka, haharap ka pa rin. Hindi sasabihin ng Christian, excuse na ako, manonood na lang ako sa judgment day. Yun na lang mga reprobates ang i-judge ng Diyos. Walang ganun sa Bible. Lahat haharap sa Diyos. But the only difference is, ang Kristiyano na haharap sa hukuman ng Diyos, ito yung advocate natin, si Jesus Christ. Diba? Anong sasabihin ng Diyos sa atin? Not guilty. Wala itong parusang naghihintay. Kundi sasabihin sa Kanya, pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Ganun ang magiging judgment sa mga Christians. Diba? Patas, pantay.
because God will be judging in righteousness. Hanggang dito na lamang po muna yung gusto kong discussin dito sa part 2 ng ating pong lesson na to, that God affects, or our sin affects God. I-elaborate pa po natin ito ng mas malinaw sa part 3. Kung kalooban ng Diyos, kung meron pang part 4, I don't know yet. But I know definitely there will be a part 3. So antabayan na natin yun. Ika-clarify pa rin natin dyan yung statement na God hates the sin but not the sinner. Ano? So ang ating judgment, ang ating assessment dyan, that's not totally wrong, but that is misleading. Okay, so i-elaborate ko po yan sa ating Sunday school. Lord willing, the Sunday following the next one. Meron po ba kayong question dito sa ating pinag-usapan ngayong umaga? Clarification? Additional comment? Wala? Salamat kung wala. Sige, magpahinga po muna tayo. Maraming salamat sa yung mga nanonood po dyan sa Montalban at sa mga nasa bahay nila. Magpapatuloy ang ating broadcast. Maghintay lang po kayo ng ilang minuto at magsisimula ng ating morning worship. Salamat po. God bless you all.